Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito na. Naganap na ang naganap na sinasabi nila ay fake news daw. Kasi mga kababayan, kamakailan, mga nakarang araw, medyo nagkainitan ho itong si VP Inday Sara Duterte at ito hong si ating USEC Attorney Claire Castro. Dahil ho isa-usapin ho ng pag world tour ni VP Sara ho sa buong daigdig. Kasi ano na ho ito parang hindi na ho ito politiko si VP Inday Sara Duterte. Parang ano na ito parang miyembro na ho ng isang banda na kung saan saang bansa na ho nagtutugtog. Tour dito, tour doon. Kasi nagkaroon ho ng pahayag si VP Inday, si USEC Attorney Claire Castro na kung saan yung travel authority daw ni VP Inday Sara Duterte is July 5 to July 28. At nung kasagsagan ho ng botohan ho sa Senate, kung tatalakayin pa ang impeachment trial, kasalukuyan ng mga panahon na yon, hindi ho makita nawawala ho si VP Inday Sara Duterte. Pati ho yung kanyang spokesperson dyan sa Office of the Vice President, hindi ko alam kung nasaan. Pero okay lang daw dahil nagtatrabaho daw sila. Kumbaga, nagbibili ng mga trabaho to si VP Inday Sara sa kanyang office, OVP, bago ho mag-world tour. Fake news daw yung sinabi ni USEC. Ang problema kasi ito si VP Inday Sara Duterte, ang naging basihan, mga video sa TikTok na kung saan ini-edit. Mga splice video, kaya nadali ho mismo ng DDS vlogger. Ito si VP Inday Sara Duterte ng fake news laban ho kay USEC Attorney Claire Castro. Wala akong sinasabi si USEC na hindi siya, wala siyang travel authority. Meron siya July 5 to July 28. Pero sinabi ni USEC Attorney Claire Castro na may natanggap silang impormasyon na kung saan nagpaplano ito si VP Inday Sara Duterte magpunta ng Kuwait ng Agosto 8. At nagsasalita si USEC Attorney Claire Castro ng August 6 na wala pa silang natatanggap. Nung araw na asa na yun, aalis siya ng 8. Yun yung sinabi. Pero walang sinabi na nakarating ka na ng Kuwait at walang travel authority. Walang ganon. Sa edit lang ho yung video sa TikTok. Ngayon, ang dami pang kung ano-anong paligoy-ligoy na usapan, mga kababayan, at pupunta naman pala talaga ito si VP Inday Sara Duterte sa Kuwait. Alam niyo naman to si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang sabi niya kaya rin siya nagpupunta sa iba't ibang bansa. Kasi para may paliwanag, kasi nagkakawatak-watak na raw ang mga paniniwala ng Pilipino rito sa Pilipinas. Kumbaga, ginagamot niya para bang ganun. Pero pag nandoon naman sa iba't ibang bansa, ang mga sinasabi naman against government, against PBBM, na parang kung pakikinggan mo ang kanyang mga talumpati, pahayag, parang tinuturuan niya yung mga OFW magalit sa administrasyon, magalit kay Pangulong Bongbong, huwag nang magtiwala sa ginagawa ni Pangulong Bongbong kung paano uunlad ang ating Pilipinas. Pero kaya raw siya nagpupunta, parang magamot daw or wag ang mga OFW ay wag mawala ng pag-asa sa mga nangyari sa Pilipinas. Pero tinuturo niya puro hate. Ngayon mga kababayan, ito nakarating na, nagpunta na siya ng Kuwait. Hindi natin alam kung anong marami kasing kasi sa totoo lang mga kababayan, ito si VP Inday Sara Duterte, marami hong propaganda ito Marami hong mukha ng ugali ito, may paharap, may patagilid, may patalikod. Marami ito. Minsan may pabitin pa ito. Maraming karakter ito, mga kababayan. Isahin nga natin ito. Itong report na ito. Ito. Tanggan natin to. VP Sara bumisita sa Kuwait para sa kapakanan ng lahat ng Pinoy. Wow, para sa kapakanan ng Pinoy. Binigyan diin ng Office of the Vice President, OVP, na para sa pagtataguyod ng kapakanan ng lahat ng Pilipino, kabilang ang mga nasa ibang bansa, ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa Kuwait.
Sa isang pahayag nitong Sabado, kinumpirma ng OBP na nasa Kuwait si Duterte noong Agosto 15 para talakayin ang mga alalahanin at issue ng Filipino community. Yun nga yung kaya doon siya nagpupunta sa ibang bansa, ganun ang tinatopic niya. Pero pag nandoon naman, grabe ang mga ginagawa niyang talumpati, puro paninira sa administrasyon, sa bigas. Siyempre, pag ganun ang mga sinasabi mo, mga paninira ang sinasabi mo, hindi parang tinuturuan mo lang yung mga kababayan nating OFW na magalit sa ating administrasyong Marcos. So, kalokohan to iginit ng OBP na alinsunod na di umano ang pagbiyahe ng Vice President sa umiiral na patakaran ng gobyerno. Mahaba pa ito Pakinggan nga natin ito sa video, mga kababayan, para sila na magsabi talaga kung ano talaga pinagagagawa nitong babaeng to sa iba't ibang bansa. Pakinggan natin. Sa Kuwait, si Vice President Sara Duterte nitong Biyernes para makipagkita sa Filipino community doon. Ayon sa Office of the Vice President, layon ng pagbisita ng pangalawang Pangulo na talakayin ang mga isyong kinakaharap ng mga Pinoy doon. Nanindigan din ng OVP na ang mga paglalakbay sa ibang bansa ni Duterte ay sumusunod sa mga batas at regulasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Wala rin umanong public funds ang ginagamit para sa kanyang mga paglalakbay sa ibang bansa. Ang pahayag ng OVP ay kasunod ng mga batikos mula sa palasyo kaugnay ng madalas na pagpunta ni Duterte sa ibang bansa. Yung ginagawa niya raw pagtutur, hindi raw pera ng gobyerno, personal niya. Ganon? Pera niya sarili. Pera niya kasi nasa kanya na. Siyempre sa kanya talaga siyempre pinasahod ng gobyerno siyempre dati wala sa kanya. Nasa bulsa niya na, nasa bank account niya. Pera niya na. Ito mga kababayan, mukhang nilangaw, mukhang may nag-post kasi mga kababayan, totoo ba ito? Totoo ba itong video na to na kung saan mas marami pa yung bodyguard niya kaysa sa dumalo. Kasi may isang video kumakalat mga kababayan. Sabi ho na nag-post, basahin natin. Mas marami pa yung bodyguard niya kaysa sa dumalo. Parang tanga lang. Hinaharangan, wala naman tao. Ang totoong maisog rally ng Kuwait. Pakinggan niya mga kababayan. Tingnan niyo tong video. Ano yan? Bakit nga hinaharangan? Bakit nga hinaharangan? Wala naman mga tao doon sa upo. Totoo ba ito? Mas marami pa raw ang bodyguard ni VP Inday Sara Duterte dyan sa Kuwait kaysa sa mga dumalo. Wala kang mga tao sa upuan. Ano nangyari? Ba't nagkaganyan? Naku, ang daming Pilipino sa Kuwait, sa Hong Kong. Kaya kahit 1,000 lang ang magpunta dyan sa Kuwait, dyan kay VP Inday Sara Duterte, wala. Kakarampot lang yung populasyon na yan. Ilan ba ang populasyon dyan sa Kuwait? Ilan ba ang population dyan? Population. Tingnan natin mga kababayan. Pinakasin ng data wala pang wala pang baka tingnan natin dito.
Wala pang naka-update. Oo, parang mga huling taon pa ito, mga nakaraan. 2022, 23, gano'n. Wala pa ngayong ano. Natin. Wala pa. Yung 2025. Meron dati, 234,000. Ganun na pala karami mga Pilipino dyan. Dati ng update ito. Okay, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po mga kababayan.